Ang ikaapat na huling salita ng ating Panginoong Jesus sa krus. At about 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? My God, why have you forsaken me? Ang ikaapat na huling salita ng ating Panginoong Diyos ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 27 verse 46 at Mark 15 verse 34. Sa pag-aaral na ito ay tukuyin natin, totoo nga ba na pinabayaan ng ating Diyos ang ating Panginoong Hesus? At kung bakit nga ba binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga katagang ito, ang mga salitang ito? Alam natin na noong mga oras na ito na nasa krus ang ating Panginoon ay nakaka-experience na siya ng great pain. Hindi lang dahil physically suffering siya, halos mamatay siya di ba? Sa pambububog na ginawa sa kanya, di ba? Sa pagpapasakin na ginawa sa kanya physically. Pero bukod sa physical suffering na nararanasan ng ating Panginoon, psychologically suffering din siya. Dahil minamok pa siya ng mga taong kanino niya sinasakripisyo ang kanyang buhay, di ba? Kinakatwa pa siya, pinagtatawanan na baka tinatawag niya ang kanyang Diyos. So, sige nga, tingnan natin kung kaya siya ligtas ang Diyos niya. So, bakit nga ba sinabi o bakit nga ba binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang ito? My God, why have you forsaken me? Mapapansin natin na ang mga salitang ito ay matatagpuan din sa unang verse ng Psalm 22. Ang Psalm 22 ay sinulat ni King David at may mga nagsasabi na ang Psalm na ito ay, o ang chapter na ito ay isang prophecy ng very moment or very event na na-experience ng ating Panginoon nang siya ay nasa krus. Sabi rin ng iba, ang katagang binanggit ng ating Panginoong Hesus ay pagde-declare ng krisis ng pananampalataya. O tingin nila ito ay isang krisis ng pananampalataya ng ating Panginoong Hesus sa ating Diyos Ama. Ngunit, doon nagkakamali ang karamihan. Yun ang hindi naunawaan ng karamihan dahil nang binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga katagang ito, nagre-refer siya sa Psalm 22 na kung babasahin natin ng buo ay nagpapakita ng declaration of faith and declaration of hope and deliverance sa pangako ng ating Panginoon. Ang humiliation, suffering, at even yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ay, kung titignan natin, ito yung nakapagtanggal ng barrier between sa atin at sa ating Diyos. Kung babalikan natin ang setup ng nagpakilalang Diyos, diba? Sa mga Hudyo, meron lamang silang isang lugar kung saan doon nakikipag-ugnay ang ating Panginoon. At hindi pa sa lahat, kundi meron lang isang tao, diba? Na siya nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa ating Diyos. Pero sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, ginustify niya na. Ito yung naging justification na hindi nakakailanganin ng ibang tagapag-ugnay para tayo ay magkaroon ng connection sa ating Diyos. Hindi nakakailanganin ng blood sacrifice every year para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan sa isang buong taon. Balikan natin yung setup nung mga panahon na wala pa si Jesus. Ganyan yung ginagawa nila. Nagsasakripisyo sila ng isang perfect animal, diba? Sinasakripisyo nila ito sa ating Diyos upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan, upang makahingi sila ng kapatawaran sa mga kasalanan. Pero dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil sa pagsasakripisyo niya ng kanyang buhay, binigay niya ang kanyang perfect life, ang kanyang righteous life, diba? Para sa kasalanan ng sanlibutan. Dinil na ng ating Panginoong Hesus ang kasalanan once and for all. Kaya hindi na natin kakailanganin pa maghanap ng perfect animal dahil ang ating Diyos na, ating Panginoong Hesus na, ang pinaka-perfect sacrifice para sa ating mga kasalanan. Mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi doon, God made Him who had no sin to be sin for us. So that in Him, we might become the righteousness of God. Diba? God made Jesus, who had no sin,
to be sin for us. Siya yung mag-carry ng sin natin, ng kasalanan natin. So that in Him, through Jesus Christ, we can become righteous. We can become the righteousness of God. We can become righteous in the eyes of God. Diba? So, ganun ang ginawa ng ating Panginoon. Sinubstitute niya ang kanyang malinis at matuwid na buhay kapalit ng mga kasalanan natin upang tayo ay ma-redeem, tayo ay maligtas, tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Balikan natin yung tanong kanina, totoo nga ba na pinabayaan siya ng ating Diyos? Oo, pinabayaan siya ng ating Diyos. God did forsake Christ. Because at that moment, bitbit na ng ating Panginoong Jesus ang kasalanan ng mundo. Hindi na siya righteous. Kasi pinalit niya na yung righteous life niya sa atin, di ba? Binitbit niya na ang kasalanan ng mundo na para bang siya ang gumawa ng mga kasalanan na yon. Binitbit niya yung mga kasalanan na yun na para bang siya yung gumawa ng bawat kasalanan ng bawat wicked sinner. At ang ating Diyos ay just. Hindi niya kayang hayaan pagsawalang bahala ang kasalanan. Sabi nga, di ba, na ang kasalanan ay may kaparusahan. Merciful ang ating Panginoon, ngunit just din siya. So, bibigyan niya ng karampatang punishment ang kasalanan. At ang punishment ng kasalanan ay kamatayan. Kaya noong mga oras na ito, tinalikuran ng ating Diyos si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang mga oras na yon, ang nakikita ng ating Diyos ay ang kasalanan. Kasalanan na binibitbit ng ating Panginoong Jesus. Kasalanan natin. Hinarap ng ating Panginoong Jesus ang kaparusahan na dapat sana tayo ang humaharap, tayo ang tumatanggap. Sa mga katagang-binitawan ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus, my God, why have you forsaken me? Malinaw dito na nire-refer ng ating Panginoong Jesus tayo sa Psalm 22. Pinapakita niya dito na nagtitiwala pa rin siya sa Diyos Ama. Naniniwala at nananampalataya sa pagsasubmit niya sa will ng ating Panginoon. Hanggang sa huling hininga, sa huling buga ng kanyang buhay, diba? Nakadepende pa rin siya sa ating Diyos. Nakadepende pa rin siya sa kanyang Ama. Alam niya na ito ang will ng ating Diyos. Alam niya na ito ang mga pagliligtas, diba? Sa buong sangkatauhan. So in a sense, makikita natin na Jesus was forsaken para hindi tayo yung mag-forsake. Dahil mahal tayo ng ating Diyos, pinili niyang talikuran ang ating Panginoong Jesus para hindi tayo ang kanyang talikuran. Para hindi niya tayo talikuran dahil sa ating mga kasalanan. Pinili niyang talikuran si Jesus na nagbitbit ng mga kasalanan natin para tayo ay maligtas. Pumasok ang ating Panginoong Hesus sa kadiliman kasi nasa kadiliman tayo. So pumunta siya doon para magkaroon ng liwanag yung lalakaran natin. Jesus was forsaken para tayo ay mapatawad. So itong statement na to, nang binanggit ito ng ating Panginoon Jesus. My God, why have you forsaken me? Why have you abandoned me? Diba? My God, why have you abandoned me? Hindi siya statement of crisis of faith. But ito ay declaration ng pananampalataya ng ating Diyos sa kanyang Ama. Pananampalataya ng anak sa kanyang Ama. Pero na-misunderstood ng karamihan na pinagdudahan ba ng ating Panginoong Hesus ang Diyos Ama. Hindi nila naintindihan na nung binanggit ng ating Panginoong Hesus ang mga salitang ito, nire-refer niya tayo na basahin yung Psalm 22. Para makita natin na there is still hope in the promise of God's deliverance. And there will be resurrection, diba? On the other side of death. Sinabi ng ating Panginoon namang salitang ito,
para ipakita yung kanyang dependence sa ating Diyos Ama. Kahit pa at that moment ang nararamdaman niya ay ang bigat ng burden o ang bigat ng kasalanan na bitbit niya. Ang bigat ng kasalanan ng buong mundo. Dito pinapakita niya na ganun yung gusto niyang mangyari din sa buhay natin. Na kahit ano pa yung bigat ng sitwasyon, kahit ano pang trials, ano pang temptation, ano man yung di magandang sitwasyon na hinaharap natin. Ini-invite niya tayo na patuloy pa rin tayong magtiwala, maniwala, at manampalataya sa ating Panginoon. Ini-invite niya tayo na makita na ang mga pangako ng ating Panginoon ay matutupad sa ating buhay. May pag-asa sa salita ng ating Panginoon. May pag-asa sa salita ng ating Diyos. At gusto niya na maniwala tayo that there is eternal life na ino-offer sa atin ng ating Panginoon through the sacrifice of Jesus Christ. So yun lamang po para sa ika-4 na huling salita ng ating Panginoon. Maraming salamat.